Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ito, tatalakayin po natin dito sa tungkol sa pagkamatay ni Ronaldo Valdez. At condolence po sa pamilya ng Ronaldo Valdez, sa kay Jano Gibbs po. Deepest condolence po. At ayoko na sana tong pag-usapan pero gusto ko lang mag-opinion about dito kasi yung manager mismo ni Ronaldo Valdez, ni Sir na pumanaw, ay naggagalaiti dahil may nagpakalat di umano ng video, actual video na yung mga labi ni Ronaldo Valdez. At yun, yung dalawang polis na yun ay kasalukuyan na pong tinanggal na sa pwesto at iniimbestigahan na po kung bakit kumalat yung video na yun. So panoorin natin yung opinion ng manager ni Ronaldo Valdez. Friend, may mga taong kayang gumawa nun, kayang mambastos, kayang, alam mo yun, it's beyond my comprehension. Emosyonal na humarap kay kapatid host Christy Fermit, si Jamela Santos, ang manager ng pumanaw na aktor na si Ronaldo Valdez. Sa programang Christy Fermit, sinabi ni Santos na nanonood pa rin ang kanyang galit matapos kumalat ang crime scene video ni Valdez nitong linggo. Tila paglapastangan daw kasi sa alaala ni Valdez ang nangyari. Hanggang sa huling sandali gusto mong i-reminisce yung mga masasaya at yung mga magagandang alaala. Tinate nila yun. Ang pangit ang pangit talaga, sobrang bastos. Sa ngayon, inuwi muna ng anak ni Tito Ron na si Melissa Gibbs ang kanyang labi. Yun, naggagalaiti po yung manager. Gawa nga ng disrespect, di ba? Kasi sinapribado na nila yung pagkamatay ng tao . Tapos ang ginawa ng dalawang polis, yung crime scene mismo, ipinagkalat pa nila yung picture. Which is masama naman talaga. Without consent. Isa sa mga yan di ba? Pag without consent, hindi kagustuhan ng pamilya na ilabas yung video man yan o picture, ay pwede ka talagang makasuhan nun. Cybercrime. Di ba? Hindi na nga pinapakita yung actual na pangyayari. Di ba? Isinapribado na lang. Di natin alam kung anong nangyari dyan, kung na-depress man tong si Sir Ronaldo, anong malay natin, di ba? Hindi natin alam. Maaaring foul play kasi gawa nga na wala daw ebidensya, walang fingerprint, walang powder ng basyo, di ba? Usually kasi pag pumutok yan, kakaalat talaga yan. At hawak daw ni Ronaldo Valdez yung baril. Ang pangit lang dito, yung dalawang pulis umepal. Pinagkalat yung picture. Which is hindi na nga pinagkakalat ng pamilya, sila naman ang pakalat. So ano ang mangyayari? Magbabiral talaga yan kasi mainit ang issue . Hindi nila naisip yon. Basta-basta na lang silang nagpakalat ng ganon without consent. Disrespect nga naman, mga kaplastic. Kinumpirma naman ng PNP na may mga nasibak na mga pulis ng Quezon City Police District kaugnay ng paglabas ng maselang video. Posibleng makasuhan din ang mga sangkot na pulis. This is a regrettable incident, sir, na hindi dapat po ito kumalat po sa social media. Kung ito po ay kuha ng isang yung ating mga police responders po for documentation purposes. Kasabay niyan, may na-trace. Diba, ino-orient naman sila kapag ang mga investigador isinasa private nila yung investigation at hindi nila pinapakita yung crime scene. Kaya nga diba kapag may crime scene, may mga nakaharang na caution sign sa paligid para hindi magulo o ma-tampered yung mga ebidensyang nakalikom nila doon. At hindi pwedeng ipakita yon sa publiko kasi nga private na yon, maselan na yon.
Pero ang pangit, pinagkalat pa nila. 'Di ba? O, sino yung tanga doon? Hindi ba yung dalawang pulis? Hindi nila naisip yun. Maganda kasi sa mga kapulisan, pagsabihan din, na kapag ganyan, yung mga masiselang issue, kay artista man yan o hindi nyo dapat pakialaman o tamperin ang crime scene. Huwag nyong isa publiko. Disrespectful talaga yan. Di ba? Ay, nako. Siguro, gusto yata magpasikat sa social media, gaya nga na sinabi ng manager ni Ronaldo Valdez. Yun. Tinuloy nila. Di nila alam ang consequences nito. Pagkatanggal nila sa serbisyo, makakasuhan pa sila. Ng 3 accounts online ng QCPD na sinasabing sangkot sa pagpapakalat ng nasabing video. Kinumpirma rin ng QCPD na mahaharap ang mga ito sa kasong kriminal, pati ang iba pang nagpakalat ng videos. Siguro kahit makita ko yung video na yun, hindi ko na pwedeng ipakalat yun. Kasi nga, sabi nga pala, from the start pa lang nung nangyari yung pagkamatay ni Sir Ronaldo Valdez, ay ayaw na nga nilang isa publiko yung pangyayari. Na hindi nga sinabi ko anong cause of death nung una eh. Kaya hindi natin pwedeng pakialaman yun. Tapos sila, inungkat nila yun. Hindi ba bastos yan? Imbestigahan na. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Ayan. Dito magtatapos yung video niya. Pero ganun pa man mga kaplastik, moral lesson na ito sa mga tao na gusto nyong magpasikat, wag nyong pakialaman ang mga bagay na hindi dapat isa publiko. Diba? Matuto tayong rumespeto na hindi tayo dapat ganyan. Tandaan nyo yan mga kaplastik. Diba? Ngayon, umuusad pa rin ang investigasyon kung may foul play pa ang nangyayari dyan. Kasi kahit ako, hindi ako makapaniwala na ang tao ay gagawin niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Nang ganun-ganun lang. Marahil sa marahil, may mga katraso tong pamilyang ito na hindi natin pwedeng isa publiko ngayon. Dahil mahirap na. Diba? Artista yan eh. Maraming mga nakakaalitan din yan. Marami din yan mga diba? Maraming mga nakakausap yan na hindi natin alam sa private Kasi mga recently may mga issue din yung mga artista na yan eh. Like Jano Gibbs, may issue din yan about sa financial problem. Diba? Kaya hindi natin alam kung ano talaga ang punot dulo kung bakit nagpakamatay man siya o hindi. Kaya abangan na lang natin ang susunod na investigasyon ng PNP. Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ng mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid Commentary Video ng Video Live Stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.